Mga awiting espiritual. Agad-anda kayo pong talakad. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Sa sambanda ka, Diyos ni lugod at gloria, puso mi ating sampaga, bumugat ka lakikat, itabi mo sa lulang, lungkot kapi kabunwan, talabang ye kaligayan, dinikimbye mo katmuan. Sabang dapat mo pupuri, di kaya ke kababye, batuin at anghel gagane, kapuyan na nanandi, marami bundok at buhat, at may halo na dagat, pati sa'yo pa magkoplas, puri ke kamanag. Alam ka at mamatawad, inyanwan ka katinglan, sibulaning tulang wagas, malang kabas, iparang ating Kristo, mga busmi at gino, di kalugod kesang tao, kalupaning lugod mo. Itang sablang magumtangan, kingalin kapuryan, talanin mo ng pigmulan, dalit neto ketawan, sumulong na magkakanta, managong peking dusa, purihan tayong maligaya, Diyos ni lugod at gloria. Pupurianda ka at pasalamatan, malugod na kaya kamingig, pangyan pong kayabakan, si Bayo, salamat ka rin anak mo, makitagpuke ka, makiagumbam, muri at pasalamat. Kaniting aldoyti, in Christian education, pagsilebran miya po, adwang ko po impatuloy, ding amano mo, kapamilatandaring dalit, salamat Ginu, king karing anak mo, anong nino ding munyak salaysayan, king istorya, daring dalit at dadalib mi. Tunepin ding amano mo, magsalita lang kay kaming biye. Nya Ginu, adwang ko, impatuloy, nagabayan mo lang kay kambanalaw, espiritu, yang gumabe, karing sablang anak mong nino, manding munyak salaysayan, karing dalit, dadalit mi. Manguna ka Gino, mag-umpisa kaya kaming pastor hanggang karing sablang kumanda kaya kaniti. Di po kaya kaming panalangin at tado ang kilagyo ng Yesus kaya kaming Gino. Amen. Magkakapatid. Si Charles at ang kanyang kapatid na si John ay mga tagapagtatag ng kilusang Metodista. Madalas ay ini-edit ni John ang mga lyrics at mga letra ng kanyang kapatid. Sinasabing araw-araw ay nagsusulat ng tula si Charles at may average siya na nakakasulat ng humigit kumulang 10 taludtod araw-araw sa loob ng 50 taon. Sa kanyang buhay, sumulat si Charles ng mahigit 6,000 himno, kabilang na ang Christ the Lord is risen today, Come thou long-expected Jesus,
Hark the herald angels sing, oh for 1,000 tongues to sing, Jesus, lover of my soul, and love divine, all love excelling. Ayon sa hymnary.org, ang love divine ay itinuturing na among Wesley's finest. Ang himno ay unang kinilalang himno ni Wesley para sa mga naghahanap ng kaligtasan at sa mga natubos sa kanilang kasalanan, na inilathala noong 1747. Pinaniniwalaan na ang mensahe ng awit ay nagbibigay inspirasyon at mensahe ng kaligtasan at kabanalan. Ang orihinal na stanza ay nagpahayag ng Wesleyan concept of perfection o second rest. Nang banggitin ito ni Charles sa kanyang mga himno, partikular nitong tinutukoy ang ikalawang kapanganakan, ikalawang pagpapala at ikalawang kaloob. Ang lahat ng ito ay nakatuon sa pagkamit ng ganap na pagpapakabanal o pagiging perpektong Kristiyano. Ito ay isang mahalagang pinangangaral ng mga Metodista mula pa sa simula.
chapter 9, verse 30, ang gaya pong 37. Hanap po ning makasulat. Migsalitayang pasibayo Jesus, tungkol king kamatayan na. May akola king lugalay ito at linabas lo Galileo. E naburing ipabalong Jesus, nung nuya ka rin, uling kasalukuya na lang tuturo ding alagad na. Nga nakarela, manabuya ing anak ning tao, karing gamat daring makamate keyo. Makanyan man, kay bat daring at lungaldo, sinubliyang miye. Era intindihan ing kabalduga na ning sinabi ng Jesus, o neng tatakot lang mangutang kang Jesus. Nino ing marangal dili, di natangla Kapernahum, at inyang atsune bale, kitang ng Jesus karela, nanong piarguan nyo kabang dalan, o neng elabubulad uling kabang dalan, piarguan do nung nino ing marangal dili. Linuklukya kanita Jesus, hinaus na la ding 12 at nga nakarela. Nung burina ning ninuman, ing mumunayang dili, pay tauliya at maging talasuyo dering sabla. Tinayid ne ing meto nga malating anak at delane kingarapda. Kay bat kinawul ne at sinabi na karela, ing ninumang tanggap king metong karing malating anak adeti king lagyuko, ako ing tatanggapana. At ing ninumang tatanggap ka na ako, alwa mo ako ing tatanggapana. Nune pati na itang may tubod ka na ako. Panwana na lang ng Diyos di nga manong may basa.
Lord, pasibay pasalamatan da kanya ni kaurasan na pigkalumog kaya kami. Lord, are na rin anak yung lapit mila kaya ka. Lord, patuloy na ikaw yung kasi ka ng king karelang adaldot pamibiyebe at makanita mo naman, Lord, lalapit mi po in karelang pamagaral. Nawa, Lord, ikaw rin po imame kabyasan karela. Nawa, Lord, ikaw yung patuloy na kumilos king biyeda at makanita mo naman, Lord, ingatan yung laking adaldot pamibiyebeda. Hindi po yung kakuntalayin kinagyo ng Jesus, kaya kami Ginoo. Amen. Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng inyong mga kayamanan at mula sa inyong mga pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Tantapon kaya katampa manahin.
Kaya kaming malugod at may payang Diyos sa panibatanan ning sablang sikanan at ning sablang kanwanan na sukat ming tatanggapan kimbalang pinandit. Papasyag mi ginon Diyos, kaya kaming kapasalamatan kapamilatan dareti ngayin, amatulaming babalik kaya ka. Adwan ko lagi ng Diyos, ing bendisyonan nyo at gamitan king lalong ikasulong na ning kaya kang kayarian at karing matulang migkalub ginong Diyos. Itugtog yu po yung masaganang kalam. Alang-alang kang Yesus sa kaya kaming Ginoo. Amen. Rejoice, the Lord is King. Isa sa mga himnong isinulat ni Charles Wesley at inilathala noong 1746. Isinulat niya ito bilang pagdiriwang sa paghahari ng Diyos sa sanlibutan. Ang himno ay buong tatag na nagpapahayag ng pananampalataya. Sa bawat linya ay ipinapakita ang pagtitiwala sa tagumpay at paghahari ng Panginoong Diyos. Ang mga titik nito ay mula sa awit 97 na ang sabi, "Si Yahweh ay nagahari, magalak ang buong mundo. Magsayat namat magdiwang, lahat kayong mga pulo." Ang Rejoice, the Lord is King ay naisulat sa panahon na maraming pagsubok ang kinakaharap ng mga Metodista. Nasa panahon sila ng kuguluhan sa politika, mga sakit sa lipunan at espiritual na karamdaman. Batid ni Wesley ang kanilang paghihirap kung kaya't sinikap niyang magbigay ng lakas ng loob sa mga inuusig na mananampalataya at magtanim ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Nais niyang matulungan ng mga tao na makita na may Diyos na makapangyarihan na nagahari sa lahat ng bagay sa mundo, na si Kristo ang hari ng lahat, at kung si Kristo ang hari ng langit, walang dapat katakutan ang mga sumasampalataya sa Kanya. Daptanta mo po yung kakatamang special offering. Daptanta mo po yung kabang may dadalit siya yung Rejoice, the Lord is King. Daptanta po yung kakatang special offering yung contributory pa. Jesus, the Savior reigns, the God of truth and love. When He hath purged our sins, He took His seat above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail. He rules over earth and heaven. The keys of earth and hell are to what Jesus gives. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Rejoice in what is wrong. Jesus the judge shall come and take His servants up to their eternal home. We soon shall hear the archangel's voice, the trump of God shall sound. Rejoice.
sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. We offer up to you the sacrifices of praise. Ng kanyang kapatid na si John Wesley. Si Charles ay nagpapagaling sa bahay ni John Bray. Nang may marinig itong tinig na nagsasabing, sa pangalan ni Jesus ang nang Nazaret, bumangon ka at manampalataya at gagaling ka sa lahat ng iyong mga karamdaman. Nagmula ang mga salitang ito sa kapatid ni Bray na sa kanyang panaginip ay naramdamang may naguutos sa kanya para sabihin ito. Pagkatapos tumayo si Charles at binuksan ang kanyang Biblia, nabasa niya ang awit 40 verses 3 na ang sabi, isang bagong awit sa aking itinuro, papuri sa Diyos, ang awit ng puso, matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. At sinundan ang unang bersikulo ng Isaiah 40, aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos, aliwin ninyo sila. At kanilang isinulat sa kanyang journal, nasumpungan ko ang aking sarili sa kapayapaang buhat sa Diyos at nagagalak ako sa pag-asa ng pag-ibig kay Kristo. Sa mga oras na iyon, ang kasalukuyan siyang nakakaramdam ng pagdududa sa kanyang paniniwala. Ngunit binago ng Diyos ang kanyang puso at natanggap niya ang banal na Espiritu. Ilang araw matapos ang pagbabagong loob niya sa kanyang isinulat ng ang "And can it be that I should gain?" na nagpapahayag na walang katulad ang kagalakan na tanggap ng kaligtasan.
Pansinin niyo po yung kakatamo pong pamituki-tuki na ning kakatamong liturgy, pangkaraniwan karet ang kakatamong gagawan. Pero, ang sinunod nating order of worship ay ginawa ng ating mga ninunong Metodista noong panahong itinayo ang isang kilusan na tinatawag na Methodism. Ang tawag nila dyan is sandwich worship. Parang lahat na nakapalaman sa loob ay ang pagkanta. Kaya pansinin po ninyo, napakayaman din ng karanasan. Hindi lang basta ginawa ang isang himno, ito ay mayroong inspirasyon behind that hymn. At yung mga kinanta natin, pero yung una, kasi yung una ay hango dun sa kanta ayon dun sa tune ni Beethoven, yung Love Divine o Love, hindi, yung una. Yung unang kanta ay galing sa Beethoven po yung hymns na yon. Yung tune lang. Pero yung lyrics, siyempre, iba yung sumulat. Pero yung mga sunod-sunod, si Charles Wesley, na kapatid ni John, yun po, siya po yung sumulat. Can you imagine na isang Charles Wesley, na hanggang ngayon, buhay na buhay. Hindi lang po mga Methodista ang kumakanta niyan. Ginagamit siya sa pananambahan kahit anong klase, kahit sa mga iba't ibang mga church, kahit sa mga born-again church. Minsan nga po, nagkakape po kami sa sa Dunkin. May mga bandang musikos, dito pong bandang musikos kay SM, dudurtla. Impatugtog da, Hark the Herald Angels Sing. O sabi ng Pastor Baluyot, da kamalayan nga na ding Katoliko nga na ingkarelang tutugtog ang pong kakanta. Methodist tayong sinulat. Yapin po Charles Wesley. Na po itang Hark the Herald Angels Sing. So part po ng ating celebration ng Christian Education Month, itong pagpapaalala sa atin na ang mga himno noong panahon sinulat ito ay hindi lang po ito kinakanta, ito po ay ginagawa nilang basihan ng kanilang mensahe, pag-evangelize, even sa mga turo, sa mga teachings, ay ginagamit nila ang mga letra, ang mga titik na isinulat ng ating mga ninuno. Kaya, hopefully po, maging bahagi rin ito ng ating pananambahan, kagaya ng contemporary. Kasi, mapapansin ninyo, minsan di tayo aware na ang mga kinakanta natin na himno ay mayroong malalim na kahulugan ng sumulat. Kasi kagaya ni Charles Wesley na naalala mo ko, bunso siya sa 18 magkakapatid. Anak ni Susana and Samuel and Susana Wesley. So, pero ganun pa man, magpatuloy po tayo sa ating pagbubulay ngayong umaga sa Layuata. Dito po sa ating pag-aaral ngayon at pagbubulayan na pinamagatan na po nating the true greatness. Ayan po, true greatness na mabasa natin, binasa kanina doon sa Mark chapter 9, verse 30 to 37. Ang totoong dakila. So, bago po yan po yung sa social media, sa mga mahilig sa basketball, sa sports, ito po ngayon ang pinakamainit na issue.
Sino sa kanila ang greatest player of all time? Kayo pong kayo po na mga nakikinig at mga nagbabasa, makikita po natin yan. Sinong mas magaling? Si Jordan ba o si Lebron? Yan. Ikaw yung mahal, Ben, sinong mas magaling? Jordan o Lebron? So, siguro retang bibait nung 90s na mahilig na silang manood ng basketball, sasabihin nila, si Jordan. Eto, sino mas magaling? Siyempre, Pilipino tamo. Pacquiao o Mayweather? Ang sabi nga ni Nanay Junisia, si Widir lang yun eh. Kaya niya ni Manny. So, eto, sinong mas gwapo? Ayan. Sinong mas gwapo? Kabit kesa yung kelibutan ding picture ko po, masambot lang. Nahili ko na yung kabit. Pagbigyan ko na lang. Paboray nyo po rin bato, ilan ang magdesisyon. Sinong mas maganda? Nino po yung mas malago karela? Alam niyo po, yan ang problema natin. Ang buhay natin ay ginagawa natin laging kompetisyon. Kaya, ang ating text, ang ating unang isipin, kung gusto nating makita ang kadakilaan ng ating buhay, not just to please others, but maging greatest sa kingdom ng Panginoon, stop making comparisons. Ang sinasabi natin stop making comparisons ay yung sarili na kinukumpara natin sa iba. Kaya nga, nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari minsan sa buhay sapagkat lagi nating kinukumpara ang ating sarili, even mahilig tayo sa kompetisyon. Okay na, dapat muna tamo. Dapat mas marakal tamo. Dapat mas masipag tamo. Yan ba talaga yung buhay? Kailangan mayroong comparison, kailangan may kompetisyon. Kaya, tingnan po natin, ang sinabi ng ating Panginoong Yesus, nung hindi nila maintindihan, ang sinasabi niyang siya'y mamamatay at pagkatapos ng 3 araw, siya'y mabubuhay na maguli, hindi nila maintindihan. Kaya sila ngayon ay nagkakaroon ng pag-uusap, itong 2 alagad. Ang sabi nila, sabi ng teksto sa verse 33 hanggang 34, dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ayan po na. Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kompetisyon. Parang ako'y mas piyasa kaya sa akin yan. Kompetisyon sa pamilya. Kompetisyon sa magkakapatid. Kompetisyon sa kaibigan, sa eskwelahan. Nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan kapag mayroon tayong tinatawag na competitions, yung nagkakaroon tayo ng laging kompetisyon, laging comparison. Eto kaya sila, ang sabi ng Panginoon, bahalo ko yung pisasabihin nyo. Nung nino kaya kayo yung mumuna. Although, mayroong magandang idudulot ang ganyang kaisipan, magmo-motivate sa atin upang mag-excel tayo sa ating mga ginagawa. Pero sa paglilingkod ang pinag-uusapan. Huwag nating dalhin ang kompetisyon kapag pinag-uusapan ang paglilingkod sa pamilya, ang paglilingkod sa mga magulang,
ang paglilingkod natin higit sa lahat sa Diyos sa loob ng simbahan. Sapagkat sa loob ng simbahan, sa loob ng pamilya, ay wala dapat kompetisyon kung sino ang mas magaling, kung sino ang mas mahusay, kung sino ang mas maraming binibigay. Ano po? Kaya nagyayari ngayon, kagaya ng ating binabanggit, hindi nagkakaroon ng mabuting idudulot. Tumataas ang tingin natin sa sarili natin o dili kaya'y bumababa naman ang tingin natin sa sarili. Kaya, sabi dito, life is a journey, not a competition. Isa itong paglalakbay. Araw-araw, minu-minuto, segundo, ang buhay natin ay isang journey. Hindi ito kompetisyon, hindi ito pagalingan, kundi isa itong paglalakbay. Sabi diyan, find something that you do have. Kung ang buhay ay hindi kompetisyon, upang maiwasan natin iyon, upang maiwasan din natin ang tinatawag natin, stop comparing ourselves. Kailangan tingnan natin ang ating sarili na we are enough. Paano po yun? Find something that you do have. Ano ba ang meron ka? Hindi ba ganito ang nangyari kay Haring David? Hindi ba't ganito rin ang nangyari kay Moises? Sabi ng Moises, naning paglaban ko, karining may impluensyang pero ngay ni. Nani sinabi na ning Ginoo, nanuwaring tatalnan mo ngeni. Aba, nanong panyambot na nintong ko da, hindi kareng mga taramdang sibat, kareng mga taramdang espada, ampong karelang pana. Sapat na yan. Nanuwaring atin kaya ka. The mere fact po na in-appreciate natin kung ano ang nasa atin, kung ano ang nasa kalagayan natin, mas makikita nating ikaw pa rin ay blessed. Minsan kasi, naghahanap tayo ng bagay na nasa iba, pero hindi na natin nakikita kung ano yung existing na nasa atin. Kaya, find something that you do have. Habang nakikinig ka, habang makiramdam ka po, naning atin mo. Kadwa, pakatandaan ng tamo po, hanggang nanggawan tamo, etaya a-duplicate. Yung kalupatamong tao. Dahil wala po tayong, hindi po natin, there's no one quite like you. Unique po tayong lahat sa kakayanan. Kaya wag nating i-compare yung sarili natin sa iba, sapagkat ikaw ay ikaw. Ano po? At siya ay siya. King amanong Tagalog, sasabihan ang kay Pedro, at ang kay Juan ay kay Juan. Sapagkat hindi pwedeng maging ikaw si Pedro kung ikaw si Juan. At hindi rin maging si Juan si Pedro kung siya'y si Pedro. Kaya nung pinagtatalunan nila, sino ba yung una? Kasi kinukumpara nila ang kanilang sarili. Walang una, walang huli. At kung gusto mong maging una sa lahat, sabi niya, maglingkod ka ng may pagpapakumbaba. Pero dito sabi niya, there's no quite like you. Hanggang pong may kakapatid kayo, hanggang kiti dakal na rin kambal, hanggang kambal na po din, ela pa mo rin may pareho. Kaya, move away from devaluing ourselves and others. Kapag nakikita na natin na para bagang napapansin natin na nawawalan tayo ng halaga, stop mo yan kasi mahalaga ka pa rin kahit kanino, kahit saan.
anuman ang iyong ginagawa, mahalaga ang iyong kontribusyon. Ano po? Stop devaluing others. Sapagkat sila'y may kakayahan din naman na hindi mo alam. Nabanggit ko nga kanina, yung mga athlete, timo Michael Phelps, MS ambot, balo yung po bang agpangkempa mag-aral at inyang kapansanan nita. Retang hyper, retang hyper lang, yung anak lang, may abili, iduduro siyang alam patugot. Pero atin niya palang halaga, ketang kayang kakayanan. Minsan, nagdudulot ito ng kawalan ng tiwala sa ating sarili kapag parang wala tayong, pinapawalan nating halaga kung anong naano mo, itang agawa ko, naano mo. Malaki ang iyong kontribusyon sa paraang ginagawa mo. So, stop comparing. Be yourself. So, lagi nating tandaan, hindi po, kingwakya mo po kimetong pinos na ning kapatid. Sana, ministry is not a competition. Ministry is a privilege where you can be mightily used by God. Hindi po pagalingan, hindi po pasantingan boses. Pasipagan. Metong yang pribileyong sukatamong i-enjoy ban sumuyuta mo at gamitan na katamo ng Diyos ketang paralan ang magintamong blessing karingaliwa. So, stop comparing yourself to others. Kung gusto mong maging dakila, kung gusto mong maging una, then tuknangan mo na yan. Tuknangan mo na ikumpara yung sarili mo karingaliwa. Maging ika, maging tutuka, lawen mo itang value mo, lawen mo itang kakayanan mo, at lawen mo nung makanano kang magamit ketang paralan, aburin ang gawan ng Diyos. Kaya king kayang iglesia, king kang obra, at king kang pamilya. Yan. Pangalawa po, kung gusto nating ang totoong nangunguna sa buhay, ay meron siyang tinatawag na pagpapakumbaba kasama ng kanyang paglilingkod. Tingnan po natin ang sinabi ng banal na kasulatan. Nung pagkatapos niyang sinabi ng Panginoon, na bahalo ko yung pisasabihan nyo. Pisasabihan nyo nung nining mumuna kaya kayo. Kaya ba't sinabi niyang linuklok kay Jesus? Pag po, noong panahong yon, ang isang rabbi, teacher, kapag din linuklok lahat magsalita, authority ya po ito. Authority po yon. Ibig sabihin kapag siya'y umupo, kailangan kang makinig, kailangan kang manahimik. Ay yun po yung panahon ng ating Panginoon. Ngayon naman, sa panahon natin, kapag tumayo ang isang tagapangaral at nandito siya sa pulpito, kailangan mong makinig, kailangan mong manahimik. Yun po yun. Noon, alam pulpito, pag linuklok yung metong rabbi, metong teacher, kailangan kang makiramdam. Papansinin ninyo, madalas niyang sinasabi ni Jesus at sa storya, at si Jesus ay umupo at nangaral. Yan. Kaya dito po, nung naupo si Jesus, ibig sabihin, pinapractice niya yung kanyang authority as rabbi, as their teacher, and yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga disciples, yung kanyang mga estudyante. Kaya sinabi niya, eto yung authority, eto yung dapat mangyari sa inyo. Ang sino mang nagnanais na maging una, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ing mani muna po kapatid. Ing leader, kapilan man, kung gusto nating ikaw maging leader, kung gusto mong ikaw maging isang
tagapanguna, kahit saan ka man pupunta, kailangan, sabi niya, iparamdam mong hindi ka special sa lahat, kundi ikaw ay lingkod ng lahat. Sabi niya, maging una ay dapat maging huli sa lahat. Kaya, sabi dito, true greatness in God's kingdom is not about power, status, but about humility and service. Balik tamo po ing makanitang espiritu na ning the disciples UMC. Balik po, ikay siguro tabalon daran naman nyo, dahil ako po hindi talaga taga dito. Ang kilala nilang disciples UMC, kilala naming disciples UMC, at nangyayari pa naman hanggang ngayon, ay kilala sila sa paglilingkod. Totoo po ito. At first time ko pong mag-CI Kenny, at ating kaming anyang kayanakan ko, ating kungayag kat, ating kaming ngayag kat, kumbaga, detang kayanakan na reta, alalang, laman bitas ang sinimba, at kay ba't karas na Kenny nitang metong bisanin pauli. Karanasan mi po ini. Pero anyang aranasan na itang pangayatyo na Kenny, kay ba't na ning Pilanaldo, pati ngapon, anyang malapit na ang muli, kikiyakya pakado bisang mayari ning CI. Kapatid, babanggitan ko po ini, papanatilyan tamo itang makanitang espiritu, ing the disciples UMC, at inyang makanining ugali. Tamo po lalako ita. At mo sana kayong iglesia, dapat manatili ini, karing kaya katamong pibale-bale. So, hindi po status, kundi isang paglilingkod ng may pagpapakumbaba. Kaya, true greatness comes from humility and serving others. Hindi mo kailanman titignan ng yung sarili na higit ka sa iba. Wapi naman, makanano kang makasuyo nung ilawe mo sa sarili mo, may higit ka karengaliwan tao. Kinakailangan laloin may sarili mong metong kamong alipanan ng ginong maminto king kayang kaburian. Ayan. Ayun. In kasunod nga na, true greatness is measured by how far one will go to serve others in Jesus' name. Hindi ka naglilingkod, hindi mo ginagawa yung pag-praise and worship kung ikaw ay worship team just to impress people. Kundi ginagawa mo ito just to impress Jesus. Tayo rin po, kaya ka nakaupo dyan, kaya ini pong pamanyamba, kasuyuan na tamo, nga sa kanining pamanyamba ngayon, kasuyuan kayong kapampangan. Kanitang minunang panahon, makipagserbisyo ka, ade. Ne. Wari po yung minunang ngayon kayo simba ko pa, ada. Pero ring minuna pong Metodista, potang Aldo Domingo, makipagserbisyo ka. Tabalo nung daramdaman niya pa hindi ka rin matwa, makipagserbisyo tamo. Nano pa yung buri na sabihan? Kaya ka narito dahil mag-service ka. Si serving sarili mo king Ginoo. At nung makananuming serving sarili tamo king Ginoo, nung alayo itang pamangilala ketang ing Diyos, mahigit tiya ka rin sablang bagay na atyo kaya katamo. And that is humility. Kasuywan, hindi nga liwa, kasuywan pamanyamba. Wari, kasuywan niya po, ing pangayatsuyo Kenny. At potang susuyo tamo, king pangayatsu tamo Kenny, masusukad tamo nung makanano tamong magpakumbaba, king lagyunan ing ginutamong Yeso-Kristo. So, kanita tapa mo po, asabing, we are great. Kaya nga ako pinanyang Menaral Commission, uling keng seminaryo, we are all great today, sabi ko. Because our great God is here. Manwala kayo po kanta.
lahat tayo na narito ay dakila. Sapagkat narito ang dakilang Diyos ay kasama natin. Kaya ba't ang kinumparami sarili mo, for sure, maburden ka. Kapag kinumparami sarili mo karingaliwa, for sure, mitas kalawi ki sarili mo. Just be yourself. Na po. At sumuyo tamong mitmong kapakumbaban kilagyo na ng ginutamong Yeso Kristo. Kaya, mumbisa ka nga ng maging great. Kailangan nga maging kang kalupad na ding anak. Ay ba? Yung childlike faith. Siguro balutan ini. Kailangan elaborate pa maragul. Pero sasabihan na kasi Kenny, tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sino mang tumanggap sa isang batang tulad nito alang-alang sa akin, sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Nakikita siguro ng ating Panginoon, mayroong isang batang naglalakad at ito'y kinalong. Alam mo ninyo, nano kaya yung status da ring anak kanyang panawunan ng kikatamong Ginoong Yeso Kristo. Balay keng kay po na, keng kukwento ko ini, keng anyang may pasyal ko Abu Dhabi. Datang laring Pilipino, habi mi laring Pilipino, mag-basketball kami. Dasan mi lang ini ding anak. Ding anak ekbalo nung lokal lareta, pero Arabo la for sure. Mamyalong lakay, soccer. Kay makapamyalong gatela meko. Basta't paninain mila makanyan. Basta da kayo masikaso. Pangayanan kanda, ala-alang pakyalang biya kami, at yun na kayo imang ka rin. Batan niyang meko la, nga kung may ngutang, mapnamu ako, matuwata mo nga din nga anak, kaya nakatapig bigyan na. O nung ken mong Pilipinas, yan, karatang daray mo, pangutongan daw. Mamaglako nakikan mamyalong kami, adamo yun . So, ating makanitang panlalawi kaya katamo. Pero karela, ali. Karela pala, uling itang playground nita, may gawai pala kareng anak, para kareng matuwa. Ay niya, ihila dapat yung mo muna. Masabi ko, kareng anak kaya kitang panawunan Jesus Christ, ba't makanini ba't kingwane pa yung anak? At kay ba't sinabi na nung kayo maging, nung nino man tanggap kaya kayo, kalupad na rin anak kayo ni, alang-alang ka na ako nga na, ikay pa ka rin tunay kong alagad sana. So, mag-research ko po mapilan. Ati ko po metong nikit, nga na ni metong scholar yang pari. Kita ka nung minuna, edo talaga buring yabe ding anak. Ini po yung kita minuna na edo buring yabe ring anak. Uling, nano maning pisa sa biyenda. Nano maning pisa sa biyenda, potang tungkol kang religious. Agad ang kukwento hanggang sure. Hanggang sure. Anya, meging katuruana na edo pamu yabe ring anak king pami pagkwento. Pero Jesus Christ, pepakit na, lama kanyang ding anak. Kanya, potang at sula ding anak nga na, o hinihinto tong kasalpantayanan. Ito ang totoong pananampalataya, ay ito ang pananampalatayang tulad ng isang bata. Ito po ang sinabi ng pag-aaral, the innocence and simplicity of child are qualities that Jesus values. Kantade po rin BST yata ini Mabuti pa nung bata, masaya. Sabi, kaya din dami na yung kanta nga ito. In childlike qualities, bata mo maging, bala mo kabaligtaran la rin sa sabihanan ng kinuwen, bisa kang maging dakila. O, kailangan
pakyapusan mo ring anak. King karelang, kasalpantayanan at pamagtiwala. Ing mo muna po, innocence and trust. Kaya sabi ko, kabang makalawi ko makanyan, pibulayin kini, di nga anak inosentila. Sabyan dito, dapat sabyan. Uli nga lahalang balo, kaya tang milabas. Lahalang balo, basta titamon din damda. Ne. At pag sinabi na ning meto nga inganak, istong megtiwalaya king meto nga tao, na ano man isasabianan nita batasya. Balo, aranasan nyo po itang karening anak mi at ating kumatandanan. Ay, mali yan ako. Mali po. Tiro na yung teacher ko yan. Basta panwala na pa mo ng teacher. Kasi iyan tuturo na ita. Eh kung naman sabihan na dapat makanita, mo rin nasabihan, kapag sinabi ng Panginoon, wala na tayong dapat ibang ipasok sa ating isipan at bibigyan ng justification ng mga ginagawa natin. Kailangan lang nating magtiwala na yun ay totoo at tama. Yung pangalawa po, simplicity and purity. Yung mga bata ay napaka-pure ng kanilang mind kasi hindi pa sila masyadong toxicated sa lahat ng bagay. So, ibig sabihin, kaya sabi ni San Pablo, be transformed by renewing of your minds. For us to give worship, sabi niya, samban mo yung Diyos by renewing of your mind. Kailangan po natin yan. Ang childlike faith, every moment, every single days po, kailangan i-purify ng Diyos yung ating mind. Baka nito maging mira siya kaya katamit ang simplicity na ningbiye. At ining katlo, nga na, openness and receptivity. Pag sinabing openness, ang tawag dyan is teachable ka. Hindi ka nananatili sa alam mo na, kundi lagi mong binibigyang lugar ang mga bagong bagay na sa iyo ay pinapahayag ng Diyos. Kaya nga sabi ng isang mangangaral, ang giyang favorite mo yung pamangan, ating pinakamanyaman na pamangan niya rapdeti serve kaya ka nung mabsina ka, alayang kabaldugan. Nebo, hanggang pakanyaman-yaman may pamangan nung sapak na pulning at siyan mo, wala na yung lugar. Ala na yung kwenta yung pamangan. Pero yung taong maranop, potang maranop ka, hanggang medyo matabang niya, pwede na manyaman niya pa rin. Kasi maranop ka. Kasi alayang laman ng atyan. Nalo po yung burik sabihin, king pamakirandam king gino, potang mamarap tamo, kailangan nanularetang, intindihan tamo nanularetang sasagabal ka rin kaya katamong isipan at kaya katamong puso, aduan tamong buklatan na katamo ng ginuban kanita, medinan lugar, ing bayong katuruan. Itang kaya katamong reception, itang kaya katamong receptivity. At panwalan ko, kanita mo asabit, lumwal ka, king apat asulok, asimbahan na ini, kapatid. Pota lumwal tamo, mika atin tamong peace of mind. Mika atin tamong mayroon tayong satisfaction in life. Although mayroon pa tayong mga kailangan na gawin at gustong marating, subalit sa turo ng Panginoon, sa mga alagad at sa ating panahon, kailangan nating, kung gusto nating maging dakila, kung gusto nating maging una, stop making comparison. Pangalawa, serve with humility. At ang pangatlo, becoming a childlike faith. Panwana na kayo po ng Ginoo and God bless kaya katamongan.
Crosby, kilala sa katawagang Fanny Crosby at nabuhay mula 1820 hanggang 1915, ang sumulat ng kanta. Si Fanny Crosby ay isang Metodista at nagsimulang sumulat ng mga liriko sa edad na 6 na taong gulang. 6 na linggo pagkatapos niyang isilang, siya ay nabulag. Nakakalungkot na ang kanyang pagkabulag ay sanhi ng isang pagkakamaling medikal nang ilagay ng kanyang doktor ang mustard poultice sa kanyang namumulang mga mata dahil sa impeksyon, na nagresulta sa agarang pagkabulag. Sumulat siya ng 8,000 gospel hymn, bunga ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang mga himno ni Frances Jane Crosby ay kabilang sa mga makasaysayan at pinakapopular na awitin na inaawit ng mga Metodista. Ang Blessed Assurance na naisulat noong 1873 ay isa sa 10 pinakasikat na himno na inaawit sa mga simbahan, partikular ang UMC hanggang sa kasalukuyan. Isang araw, si Miss Fanny Crosby ay nasa bahay ng kaibigan niyang si Mrs. Joseph F. Knapp. Sa bahay ng mga Knapp ay naka-install ang pinaniniwalaang pinakamalaking organ pipe na inilagay sa isang pribadong tirahan. Gayunpaman, ang lahat ng nuts and bolts ay hindi pa naidagdag sa organ kaya tinawag ni Mrs. Knapp si Fanny upang makinig sa isang bagong himig na kanyang binubuo pa lamang. Matapos tumugtog ng himig ng ilang beses, nagtanong siya, "Ano sa palagay mo ang sinasabi ng himig?" Sumagot si Miss Crosby, "Blessed Assurance, Jesus is mine." Nakuha ni Crosby ang pagiging makata dahil sa pangunawa sa Wesleyan teachings, lalo na ang Christian perfection. In the phrase, "Oh, what a foretaste of glory divine," ang buong himno ay nakatuon sa langit, isang lugar na kung saan ang pinangako ng Diyos sa mga tao kung sila ay may perfect submission at perfect delight na makikita sa pangalawang istansa. Ang buhay sa mundo ay isa sa watching and waiting, looking above na makikita sa pangatlong istansa. Kapag isinuko natin ang ating sarili kay Kristo, ay magiging filled with goodness at lost in His love. Tayo ay nilikha na kalarawan ni Kristo at patungo sa pagiging perpektong Kristiyano. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. We sing, "This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Praising my Savior. All the day long. This is my story. This is my song. I'm praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight,
Visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my story. Oh, this is my song. I'm praising my Savior all the day long. This is my story. Oh, this is my song. I'm praising my Savior all the day long. Let's sing this with all our hearts. Perfect submission. Perfect submission. All is at rest. I am my Savior, happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness. Come on, church, lift your voices. Lost in His love. This is my story. Oh, this is my song. I'm praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. I'm praising my Savior all the day long. Isang katotohanan, Panginoong Diyos, ang hindi namin maaring talikdan. At ang katotohanan ito, Panginoon, kapag aming nasumpungan, ay makakaranas kami ng isang ganap na kapahinga ng aming kaluluwa, ng aming buong pagkatao, ng aming pag-iisip. At ito po ay ang perfect submission. Sabi ng awit, perfect submission, all is at rest. Opo, Panginoon, minsan nakakalimutan namin sa aming buhay na may mga bagay lamang na aming sinusuko sa iyo. Subalit sa sandaling ito, Panginoon Diyos, hindi kami magiging great, hindi kami magiging una kung walang perfect submission sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan nito, Panginoon Diyos, hindi kami kailanman naging mas mahusay kaysa sa ibang tao. At hindi rin naman kami mas mababa kaysa sa aming kapwa. Sapagkat sa iyong paningin, Panginoon Diyos, sama-sama kami, kagaya ng awit, na aming pinapahayag sa iyo, Panginoon, simula kanina hanggang sa kasalukuyan,
nilikha mo kaming halos kapantay ng iyong luningning. Salamat po. Narito po ang mga anak mo, Panginoon Diyos. Tignan mo po ang bawat isa sa amin na moong giliw. Siya sa atin mo po, Panginoon Diyos, ang aming mga puso na may punong-puno ng pagmamahal na galing sa iyo. Upang higit sa lahat, Panginoon Diyos, gawin mo pong dalisay ang pusong ito. Kagaya ni sinabi ni Haring David, isang pusong dalisay ang sa amin likahin. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang. Linisin mo po, Panginoon Diyos, ang bawat gumugulo sa aming buhay na nagdudulot ng kaligaligan. Bigyan mo po ng kapayapaan ng bawat isa. Narito po sila, Panginoon Diyos, patuloy na umaasa sa iyong awa at sa iyong biyaya. Pakinggan mo po siya sa kanyang mga panalangin, Panginoon. Siya na nakatayo, lumapit, nakaupo, nasa kanyang tahanan, nasa ibang bansa, sama-samang dumadalangin sa iyo, Panginoon. Pakinggan mo po ang aming mga tinig. Iabot mo po, Panginoon Diyos, ang iyong mapagpahalang kamay sa kanya na umaasa nito. Sa kanyang karamdaman, Panginoon Diyos. Sa kanyang pangangailangan sa araw-araw, sa mga iba't ibang mga kinakaharap na suliranin financially, Panginoon Diyos, sa family, sa relasyon. Libuhos mo ang masaganang pagpapala sa kanya, Panginoon, at bigyan ng kapayapaan. Salamat din, Panginoon Diyos, sa pagkakataong makibahagi sa paglilingkod na ito. Anuman paglilingkod ang aming kinabibilangan. Ibuhos mo, Panginoon Diyos, ang iyong pagpapala sa kanya na umaasa nito, Panginoon, para sa kanyang mga mahal sa buhay, sa mga kinakaharap ng pamilya, sa kanyang anak na nag-aaral, sa kanyang anak na nasa ibang bansa, sa kanyang mahal sa buhay, Panginoon Diyos, na mayroong karamdaman. Yes, Lord, salamat po. Salamat po sa iyong pangunguna sa amin. Dinadalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang aming mga pangarap, ang naisin ng aming puso, upang ipagkaloob ito, Panginoon Diyos, at magtulot ng kagalakan sa amin, at patuloy ka naming mapaglingkuran at mapasalamatan sa lahat ng pagkakataon. Siya na nagse-celebrate ng kanyang birthday, Panginoon, ipagkaloob mo po ang lubos na pag-iingat, mga pagpapala, at tanggapin mo po ang kanyang pasasalamat. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming bansa, mula sa national hanggang sa barangay level, kung saan kami, Panginoon Diyos, naninirahan sa barangay San Vicente. Sila na inyong tinawag, sila inyong pinahintulutan, Panginoon, na maging leader. Panginoon Diyos, privilege po ang paglilingkod, na siya sana ang Panginoon Diyos na kanilang isa-isip. Pagpalain mo sila, na lalong papaglingkuran ng may katapatan ang aming barangay. Kasama, Panginoon Diyos, sa iglesyang ito na inyong itinayo, maging pagpapala din naman sa kanyang lipunang ginagalawan. Uuwi kami, Panginoon, nananatiling titingnan ng aming sariling nilikha mo kami para sa isang ganap na buhay. Uuwi kami, Panginoon Diyos, sangkin namin ng isang buhay na banal na walang ibang iniisip kundi ang maparangalan ka saan man kami makarating. Maraming salamat po sa kapayapaan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat pinakinggan mo kami. Ang lahat ng ito ay aming inihiling at aming
inaasahan na tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Atin ngayon tanggapin ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo na siyang magbigay sa atin ng isang buhay na mapayapa, buhay na punong-puno ng kabanalan. Ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen. Amen. Po saguli, para ka rin kakatamo pong announcements, mahalagala po, Denny. Sige po. Pota pong alas 4, then kakatamo pong then young adult, at ila pong fellowship. Po. Tapos po, next, keng 29, ating pong kakatamo pong CE Rally and Fellowship, which is Sunday, po ito, next Sunday. Tapos po, dahil po yung king bulanan ng September, yung last Sunday of September 29, yan po yung kakatamo pong tala panalangin. At yan po yung kakatamong financial updates as of September 15. Aray po, nung ati kayo pong question, ito pong dinalit ng din niya po lelen nyo, kapatada Kate. Okay, sige po. Greet tala pong happy birthday dahil yung kakatamong kapatid na mag-celebrate king karelang birthday. So, yun pong greetings sa mag-umpisay pong Eningal Dong iti, mag-celebrate si Harris John Malyari, Jimmy Manalili, Francis Esguera, Princess Lorraine Gonzalez, 23, bukas po. 24, Aldrin Pascual, Angelor Francesca Baluyot. 25, Mark Yanga, and ka-birthday na po Bryant Louis Calma, Mark Clarence Gorospe. Ken 26, James Spurge de Guzman, Mark John Heroso. 27, Ariel James Meneses, Gianna Rain Carla Dizon, Jinky Milado. Milyado. Sige. Christine Paras, Zamara Joy Dizon. Kay happy birthday po, patiretang emisulat kay ni Betala po, pagkantatala.